Hindi ka na naman ba kakain? Ni Red sa akin nang puntahan niya sa opisina si Rusty. Busy pa ako. Kakain ako kapag nagutom, don't worry. Tipid nang umiti si Rusty. 3.5 taon na mula nang mangyari ang insidente tungkol sa fiancé nito. Nalaglag sa bangin ng kotseng sakay. Ngunit walang matagpo ang katawan. Madami nang inupahan si Rusty para maghanap sa katawan ng nobya. Patay man o buhay, ngunit bigo ang lahat ng ito. Kaunting pitik na lamang, talagang bibigay na siya. Sobra pa sa kanyang sarili ang pagmamahal niya para sa nobya. Naging napakasakit para kay Ras ang lahat dahil nakatakda sana silang ikasal sa susunod na buwan bago ang aksidente. Ngunit hindi yun nangyari. Ang dating Ras na masiyahin ay lalong umilap. Kamusta nga palang nilakad mo? Wala daw silang kilalang Zamore. Nakangiwing ani Red. Boss, hindi pa din po ba kayo sumusuko? Umaasa pa din kayong... Wala kang dapat na sabihin. Ang tanging tanong ko lang ang kailangan mong sagutin. Lumabas ka na. Saad ni Rusty nang hindi tumitingin kay Red. Muli niyang ibinalik sa pagtatrabaho ang kanyang sarili hanggang sa bumukas muli ang pinto at pumasok naman doon ang matandang Montrell, ang ama ng kanyang nobya. Tito, ano't napadalaw kayo? Magalang ni Ani Rusty. Tumayo siya tsaka sinalubong ang Ginoo. Maupo kayo. Anya pa tsaka ito iginiya sa upuang naroon. Gusto kong kamustahin ka syempre. Anang Ginoo, halata na maayos ang binata. Ngunit may taglay na lamig at lungkot sa mga mata nito. Alam ko kung gaano mo kamahal ang anak ko dahil nasaksihan ko yun, nakita ko. Nakatuon lang ang mata ni Rusty sa Ginoo. Ngunit Rusty, hindi tama na ikulong sa nakaraan ang iyong sarili. Palayain mo na ang anak ko at lumaya ka na din sa mapait na nakaraan. Mabilis na nang galaiti si Ras. Ang litid sa kanyang leeg ay parang mapapagot na sa galit. Napatayo siya. Sinasabi niyo bang sumuko na ako at tanggapin ang lahat? Malakas na sigaw ni Ras. Hindi mangyayari yun. Daddy ka niya diba? Bakit ganun? Bakit ganyan na lang kadali sa'yo na sabihin ang bagay niyan? Malakas na sigaw ni Rusty. Bakit sa ganito mo gustong magtapos ang lahat? Alam ni Rusty na kabastusan na ang paraan ng pakikipag-usap niya sa ama ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi niya mapigil ang galit. Kala mo ba ganun lang din kadali sa akin na isuko siya? Kahit na walang katawan na nakita. Ilang taon ko ding inisip-isip, Ras. Ilang taon nang kinumbinsi ang aking sarili. Kung masakit sa'yo, mas masakit sa akin dahil nag-iisang anak ko lang si Janelle. Umalis na kayo. Kung pupuntahan niyo kung muli, wag nyo nang babanggitin yan. Ani Ras, tsaka tinalikuran ng matanda. Tumayo siya sa salaming pader ng kanyang kumpanya habang nakapamewang. Nakatingin ang kanyang mata sa mga sasakyang nagdaraan sa ibaba habang pinapakalma ang kanyang sarili. Si Zamora ang huli niyang nakausap, kaya't ito ang pinaghihinalaan niya na may gawa ng lahat. Ngunit wala pa siyang makuhang detalye kung nasaan ito. Maglalasing ka na naman ba? Bakit ba hindi mo na nga lang isuko ang babae na yun kaysa naman nagkakaganyan ka? Umiiling na anang kaibigan niya habang nasa sarili silang bar nito. Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Hintayin niyo na kusa ko siyang makalimutan. Masama ang loob na saad ni Rusty. Tsaka niya ibinaba ng malakas ang baso na ininuman niya ng alak. Isinandal niya ang sarili niya sa upuan tsaka tumingala. Kahit siya hindi niya na alam kung anong dapat niyang gawin sa kanyang sarili. Naramdaman niya na lamang ang pagbagsak ng luha sa kanyang pisngi. Kinaumagahan ay kulang na kulang ako sa tulog nang dalhin sa akin ni Red ang tiket papunta sa New Zealand. Ngayon ba ang flight ko? Tanong ko sa kanya. Wala sa mood ang katawan ko kaya kung may choice sana ay magpapareschedule pa ako. Oo, pero kung di mo kaya, ako na lamang ang pupunta. Ang problema lang ay baka hindi mo makuha si Tyson. Alam mo bang hindi siya nangihinayang sa investment kahit pabilyon yan? Pero kung hindi ka niya makikita doon, baka hindi siya magdalawang isip na umatras. Nakalabing ani Red sa kanya. Alam mong mas gusto niya ang suporta. Malaking tao si Tyson, isang Pilipino din pero nagdesisyon ng manirahan sa New Zealand dahil para sa kanya ay mas komportable siyang manirahan doon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay si Rusty ang pinili nitong maging business partner. Hindi ako nang bahala dyan, uuwi ako sandali para gumayak. Saad ni Rusty.
Binili ng Don na samahan ka sa paglabas mo ng bansa. Dalos-dalos ka pa naman. Ani Red na ikinairap ng binata. Planchado na ang lahat sa bansang pupuntahan nila. Sa eroplano na din natulog si Ras kaya hindi niya alintana ang biyahe. Pabor pa nga sa kanya dahil makapagpapahinga siya ng mahaba. Nandito na tayo. Ani Red na bagot makalipas ang napakahabang biyahe. Boss, tatapikin niya pa sana si Ras nang magsalita ito. Oo, kanina ko pa alam. Sobra-sobra na ang naging pahinga ni Ras at nasa kondisyon na siya. Hindi niya maaaring dalhin dito ang pagiging malungkutin niya. Mula kagabi nakapagdesisyon na din siyang ipagpaubaya na lamang sa panahon ng lahat. Handa na siyang limutin ang nobya na matagal niya nang hinahanap. Suko na siya sa makatuwid. VIP kung ituring si Ras sa bansa. Siyempre kasama na doon si Red. Nasa bukana pa lang sila ng New Zealand Airport ay may mahaba ng kotse na nag-aantay sa kanila. Isang Mercedes. Bakit naman ganito ang sasakyan? Hindi naman ako bakla. Angil ni Ras kay Red na natawa na lamang. Sir, tawag mo mula kay Sir Morgan. Anang isa sa nakaitim na sumundo sa kanila nang iabot ang cellphone kay Ras. Si Tyson ang nasa linya. Salamat at nakarating ka. Tumatawang anito sa linya. Napangisi pa si Ras dahil may accent itong pang-Ingles kung magbigkas ng Tagalog. Sino bang may sabing hindi? Makakarating naman talaga ako. Anong makakarating? Don't me dude, dahil sa alak ay nagdalawang isip ka pang puntahan ako. Ani Tyson kaya napataas ang kilay ni Ras. Kasabay nang mapatingin siya sa gawin ni Red para paghinalaan ito na nagsabi kay Tyson. Pero minulagatan lang siya ng mata ni Red tsaka umiling para itanggi ang bintang niyang iyon. Pati ba naman iyon nalaman mo pa? Ngiwing biro ni Ras. Madami akong alam kaya wag ka na magtaka. Sige na, enjoy. Aantayin na lang kita dito sa hotel. Matinik din ang isang yun. Pabulong na sinabi iyon ni Ras kay Red. Maliban sa pagiging negosyante niya, wala na akong alam tungkol sa kanyang background. Ang pinupunto dito ni Ras ay ang whole background ni Tyson, tulad na lamang ng mga koneksyon nito sa iba't ibang mga bansa. Malakas siya, boss. Kung sakaling ay naisip kong ilapit mo dito si Janelle. Ani Red na ikinatigil ng binata. Kumunot ang noo niya sa ideyang sinambit ng kanyang kanang kamay. Kaya lang ay buo na ang desisyon ni Rusty na kalimutan ang tungkol sa kanyang nawawalang nobya. Mas maigi kung iisang tabi muna natin ang bagay na yan dahil ang mas mahalaga ay kung ano ba talaga ang pakay natin sa bansang ito. Ani Ras, hindi na umimik si Red pero may pagdadalawang isip sa kanya kung tama nga ba ang naiintindihan niya sa gustong pakahulugan ng kanyang boss. Mabilis nilang narating ang hotel na pag-aari ni Tyson at masasabi nilang dalawa na pang-exclusive talaga ang lugar na yun. Walang-wala ang lahat ng disenyo ng hotel sa Pilipinas kumpara sa hotel na kaharap nila ngayon. Sa unahan ng hotel kasi ay may bubungad na kaagad na magkabilang fountain na may mga koi fish at sariwang mga halaman. Ang gardening sa harap ay binubuo ng mga mamahaling bato at bantay ng maraming gwardya, lalo na sa entrada. Hindi din sila sigurado kung normal ba ang red carpet na nasa unahan ng hotel o dahil iyon sa pagdating nila. May banner sa gilid ng magkaroon ng maliit na party mamayang gabi. At may ilang item na i-auction tulad na lamang ng mga mamahaling diamante. Have a great day, Sir Rusty and Sir Red. Anang maputing babae na siyang sumalubong sa kanila. Napangisi si Rusty sa bilib. Ang alam niya kasi mga Pilipinong nag-a-abroad para magpaalipin sa mga banyaga. Ngunit taliwas siguro kay Tyson dahil kahit ang janitor niya ay isa ding foreigner. Sa makatwid ay siya ang boss sa teritoryong hindi niya naman pag-aari. Iginiya sila ng foreigner na babae na iyon pasakay ng elevator. At hindi sadya nang mahagip ng paningin ni Rusty ang isang pamilyar na babae na malapit sa figura ng kanyang nawawalang nobya na ngayon ay nakasakay na ng elevator. Bagaman malayo ang agwat nila, hindi siya kayang dayain ng babae na iyon, lalo na nang humarap ito kasabay ng pagsara ng elevator. Akmang habulin ni Rusty ang babaeng iyon nang pigilan siya ni Red. Hinawakan nito ang braso niya kaagad dahil nahalata din pala nito ang magiging kilos niya. Mariin naman na tinitigan ni Rusty ang kanyang kanang kamay habang ang ugat sa leeg nito galit na galit
at gusto niyang tanungin ito kung sino si Red para pigilan siya sa nais niyang gawin. Pero kumalma siya nang umiling si Red at maingat na ibinulong na, "This is not our territory. Hindi ito ang tamang oras para maging padalos-dalos ka. Kasasabi mo lang na buo na ang desisyon mong kalimutan siya." Marahang pinakawalan ni Red ang braso ng kanyang boss nang maramdaman niya ang dahan-dahang pagkalma nito. Sa kabilang elevator sila ay giniya ng babae. Bagaman puno ng panghihinayang si Rusty, ay pinakalma niya ang kanyang sarili hanggang sa marating nila ang malaking opisina ni Tyson. "Welcome to my mini palace." Magiliw na ani Tyson at halatang nagbibiro. Yumakap siya ng bahagya kay Rusty at kay Red. "How are you?" Tanong ni Raz nang maupo silang tatlo. "Kala mo'y talagang matatalik na magkakaibigan." "Huwag mo akong kausapin ng Ingles. Nasusuya na ako." "Namimiss kong magtagalog, ano ka ba?" May accent na ani Tyson na ikinatawa ng dalawa. "Nga pala, may party mamaya. Ipagmamalaki kita sa mga bisita ko." May pagtataka kay Raz. Ito pa lang kasi ang unang beses na tumungtong siya sa bansang ito. Kaya't kataka-taka na ipinagmamalaki siya ni Tyson. "Sikat ka kaya dito?" Rusty point of view. "Ha? Paano?" Napuno ako ng katanungan. "Maang-maangan ka pa dyan. Anak ng kilalang mafia leader." Umiiling na ani Tyson. "Alam mo bang sa bansang to, kapag sinabing Sandoval, ay kadikit na niya ng salitang black market ng mga mafia?" Tawang ani Tyson. "Ganoon ka nila tignan dito. Kaya nga kahit sa airport, hindi na kayo dumaan sa mga gwardya. Sikat ang pangalan mo dahil sa mga nagdaang taon. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na makipagnegosasyon sa iyo eh." Proud na ani Tyson. "Hindi ba at umalis sa mga Montreal sa bansa natin dahil sa iyo?" Malakas siyang tumawa. Tumaas ang kilay ko tsaka nilingon si Red. "Ang daddy ang may gawa ng lahat pero paano? Ang alam ko lang ay galing siya sa isang special task force. Ang mafia na sinasabi nila ay si daddy." Nagkwentuhan kami sa kung ano-ano hanggang sa maungkat niya ang tungkol kay Janelle. Sobrang lungkot ko nang madinig ko yun. "I'm sorry." Anya tsaka tinapik ang aking balikat. "Sumasadya sa ibang bansa si Don Sandoval para lamang alamin kung nasaan ang girlfriend mo. Malaki ang tsorya niya na hindi papatay ang babae mo." Ang daddy, akala ko'y wala na siyang pakailam. Akala ko'y wala siyang ginagawa. "Dito? Nakapunta na ba siya?" Tanong ko. "Actually, ito ang hinuli niya sa lahat daw ng bansa na pinuntahan niya. Hindi ko nga lang alam kung bakit." Kumunot ang noo ko. "Tyson, alam ko masyado pang maaga para kumuha ng pabor sa'yo. Pero maaari bang humingi ako ng pabor? Gusto ko makita ang list ng guest niyo ngayon na nasa hotel na ito. Alam kong kalabisan ito pero may gusto lang ako makita. Magsabi ka ng pangalan at ipapacheck ko na lamang. Masyadong confidential ang hinihingi mo, bro." Napapikit ako tsaka nagbuntong hininga. Wala akong ibang nagawa kundi ang pumayag. "Zamora." May pagtataka sa mukha ni Red nang banggitin ko iyon. Inaasahan niya siguro na si Janelle at ang apelyido niya ang hahanapin ko. Pero mali siya. Hindi mapupunta si Janelle dito kung hindi dahil sa tsorya ko. "You mean Calvin Zamora?" Ani Tyson sa akin at sabay kaming napalingon ni Red sa kanya. "Kilala mo siya?" Kunot ang noo na saad ko. Ang kamay ko ay lihim kong naitikom. "He's my business partner too." Anya sa akin. "A-attend din siya sa party mamaya, kaya maipapakilala ko din siya sa iyo with his wife." Ayoko nang takbo ng isip ko. Pero may hindi tama't alam ko yun. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang gigil ko. Madaming tumatakbo sa isip ko katulad na lamang ng, paano kung si Janelle ang asawa niya? Paano nga kaya kung mahal pala ni Janelle yun? Paano kung hindi naman pala na aksidente si Janelle at gusto niya lang akong iwan? Litong-lito ko pero naputo lang pagkabalisa ko nang tapikin ni Red ang aking balikat. "Boss," napakurap-akot nakita kong palapit na sa amin si Tyson, dala ang dalawang itim na card. "Invitation card yan. For exclusive guest lang yan kaya be ready. Dahil malalaking tao ang makakaharap natin mamaya. Kahit gustuhin ko pang makakwentuhan kayo hindi na pwede at may meeting pa ako." Ani Tyson.
Si Zamora, dadating ba siya? Oo naman, huwag kang mag-alala dahil hindi ko sasabihin sa kanya na may naghahanap sa kanya. Nakangiti nga ni Tyson tsaka kami pinikitan. Tumawag siya at pina-assist kami sa panibagong staff ng hotel niya. Sinasabi ko na nga ba? Malakas kong sinuntok ang pader at nag-iwan-iwan ng kaunting dugo mula sa aking kamay. Ang Zamora na yun, mapapatay ko siya, Red. Hindi mo pa nasisiguro ang lahat. Malamang na alam na ng Don ang lahat ng ito kaya niya pinili si Tyson na maging business partner mo. Pinapunta ka dito ng Don para makita mo ang lahat. Planado ang lahat ng daddy. Malamang na may alam na siya pero hindi niya minadali dahil gusto niyang ako mismo ang umalam noon. Maging maingat ka. Kung sakali na tama ang lahat ng hinala natin, ay hindi maganda kung papatayin mo lang basta si Zamora na yun. Si Janelle, hindi siya basta sasama sa iba ng ganun dahil alam kong mahal ka niya. Yung picture na pinadala sa'yo, anong gagawin mo kung malaman mong may amnesia pala siya? Napalunok ako sa sinabi ni Red. Ano nga kaya ang gagawin ko? Ilang oras ang inantay namin ni Red para sa party pero pakiramdam ko ay mas matagal pa iyon kaysa sa pagbiyahe namin papunta dito. May pinadala din sa amin si Tyson na siyang susuotin namin. Kanina kating-katik kang pumunta doon. Ngayon naman ay parang ayaw mo nang lumabas siya. Katok sa akin ni Red sa kwarto. Inaayos ko pa ang aking sarili at ang mga dapat kong itanong oras na magkaharap kami ni Janelle. Okay na ako, tara na. Saad ko paglabas. Umirap naman sa akin si Red. Nang maglakad na kami palabas sa kwartong kinalalagyan namin, ay nanatiling nasa likod ko lang si Red. Hindi siya kumikibo, pero alam kong alerto ang kanyang pakiramdam. Mag-enjoy ka lang. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ako ang bahala sa seguridad mo. Anya sa akin, hindi ako kumibo o nagpasalamat dahil alam niyang higit pa sa salitang salamat ang nararamdaman ko kapag hindi ako kumibo sa kanyang sinabi. Isang foreign din na lalaki na medyo bata sa amin ang nagbukas ng pinto para sa amin. Nakagwantes pa ito ng puti. Ganun ba sila kalinis dito? Bakit nakapasok ang hayop na Zamora na iyon kung oo ang sagot? Nakasimangot na saad ko na ikinatawa ni Red. Huwag ka nang magtaka. Ikaw nga tinanggap eh. Naka-VIP pa. Ni Red sa akin kaya nilingon ko siya. Kung hayaan kitang mamatay dito para makita mo yung sinasabi mo. Di ko alam kung kakampi ba kita o ano eh. Baka pala mga tao kaya hindi na din ako magtataka kung hindi nila kami mapapansin. Pumuesto kami ni Red sa gilid, sa tagong lugar para sapat na para matanaw namin ang mga darating. Hindi kayo inom? Ni Red sa akin na may hawak ng alak sa baso. Anak ng, talagang pagdating sa alak hindi ka talaga papahuli no? Pang-aalaska ko sa kanya. Pero nakangisi niyang pinakita ang isa pang baso na nasa kabilang kamay niya. Siyempre, hindi din kita matitiis. Malasing tayong dalawa dito. Ngingising-ngising Anya. Pero tumagos ang aking paningin sa bungad ng bulwagan nang muling bumukas ang pinto at pumasok si Zamora. Ang Zamora na siyang hinahanap ko din. Kumunot ang noo ko habang nakaukyabit sa braso niya ang babaeng nakadress ng light pink. Nagiinit ang ulo ko habang nakikitang magkasama sila. Gusto kong isigaw na fiancé ko iyon. Pero alam naman namin na kami lang ni Red ang nakakaalam noon dito sa hayop na bansang to. Halata na sikat sila dito dahil nagkalat ang mga kamera para kuhanan sila ng litrato. Habang ako ay, Mr. Sandoval. May kumuha ng atensyon ko, si Jimmy Nelson, isang international photographer. It's a pleasure to see you here. Umiiling na aniya na wari hindi makapaniwala. Can I take a picture? Anya kaya pumayag ako kahit na nawala ang focus ko kay Janelle at sa Zamora na iyon. Luminga ako't hinanap si Red pero wala na siya sa tabi ko. Alam kong may mga gagawin siyang kababalaghan kaya hindi ko na siya hinanap. I'm so glad to finally meet you. Anya pa, kaya ngumiti lang ako tsaka tumango. Kung kakausapin ko pa siya, baka mapako pa kami dito at sa 1 taon pa matapos sa kwentuhan. Hindi talaga ako makapaniwala na maingay ang pangalan ko dito. Malalaki ang hakbang ko na hinanap si Janelle at finally, nakita ko siyang papunta sa CR. Kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataong yun. Maingat ko siyang sinundan. Sakto na wala pang mga tao na papasok dun.
Hinintay kong pumasok siya sa cubicle. Pero wala ko nadinig makalipas ang 3 minuto. Kaya pumasok na ako at inabutan ko siyang nagre-retouch ng makeup. Napahinto siya habang nakatingin sa akin sa refleksyon ng salamin. Napakaganda niya pa din. Walang pinagbago. Who are you? What are you doing here? Salubong ang kilay na aniya, malayo sa aking inaasahan. Kala ko yayakapin niya ako, tiiyak siya para tanungin ako kung bakit ngayon lang ako. Nang lambot ang aking tuhod. Ako to, hindi mo ba ako nakikilala? Parang babagsak ang luha na saad ko. Sinong ikaw? Hindi nga kita kilala. Sigaw niya sa akin, bahagya pa siyang nagulat. Dahil siguro sa pananalita niya ng Tagalog, kumpirmado na siya nga si Janelle, kaya humakbang ako palapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Sino ka ba? Tatawag ako ng gwardiya oras na lumapit ka sa akin. Janelle, ako to si Rusty. Nakikiusap ang tinig ko nang siya'y matigilan. Janelle? I'm not Janelle. I'm Marie Zamora. Giit niya sa akin. Natigilan siya nang yakapin ko siya. Please remember me. Nagmamakaawa ko sa'yo. Ako ito. Nangihinang saad ko pero tinulak niya ako papalayo sa kanya. Hindi kita kilala, mister. Sigaw niya tsaka nagtatatakbo palayo sa akin, palabas sa CR. Naisandal ko ang sarili sa sink. Hindi ko alam kung anong saktong mararamdaman ko. Kala ko'y okay na ako. Kala ko'y tanggap ko ng alasya. Pero heto ko't parang dinudurog. Bumalik na naman ang sakit na dati ko pa nilimot. May ilang kababaihan ang pumasok sa lugar na yun at nakatingin sila sa akin. Ngunit hindi ko sila inalintana. Tahimik akong lumabas doon. Inayos ko ang sarili ko at balak na magpanggap na walang nangyari. Boss! Ani Red sa akin. San ka ba galing? I took her. Hindi ko alam kung hindi nga ba si Janelle yan. Pero hindi niya ako matandaan. Tama ka yata. May amnesia siya at malabong makuha ko siya, Red. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Kung ninako siya sa'yo di ganun din ang gawin mo para bumalik siya sa'yo. Iyon ay kung si Janelle nga ba siya. Ngiwing ani Red sa akin habang nakatingin kami sa kanila ni Zamora. Kanina ka pa hinahanap ni Tyson. Mukhang hindi binanggit ni Janelle ang tungkol sa pagkikita nyo, kaya tara na. Naglakad kami palapit sa kanila. And I have a special guest too. Nagmamalaking ani Tyson nang mamataan kami palapit. Meet the mafia son of Sandoval clan. Ani Tyson, nanlaki ang mata ni Zamora at ganun na lamang ang pamumutla ng mukha niya. Inalok ko ang kamay ko kay Zamora. Finally, nagkita din tayo. Nakangiting saad ko sa kanya. Ramdam ko ang kaba sa kanya habang nakatingin siya sa kamay ko. Huwag mo naman ako ipahiya. Ani Tyson sa kanya kaya tumango siya at tinanggap ang kamay ko. Oo nga, masaya ako makita ka. Nailang siya kahit ang kamay niya ay nagpawis din. Hindi mo ba ako ipakikilala sa binibining kasama mo? Wife ko nga pala, si Marie Zamora. Nag-init ang ulo ko at nagngit-ngit ang bagang ko. Gusto ko siyang pagsusuntukin sa muka. Pamilyar ang asawa mo. Gusto kong malaman kung paano kayo nagkakilala. Mukhang magtatagal pa ako dito kaya magkakaroon pa tayo ng oras para magkwentuhan. Hindi ba, Tyson? Nilingon ko siya at proud naman siyang tumango. Hindi mo man lang ba ako ipakikilala sa asawa mo? Sarkastikong tanong ko. Hindi naman siya kasali sa business kaya hindi na siguro. Anya sa akin. Hindi siya kasali dito? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Sana'y pinag-stay mo na lang siya sa bahay niyo kung ganoon. Nilingon ko si Janelle at matalim niya akong tinitigan. Kasi hindi ko alam kung hindi nga ba talaga siya kasama o ayaw mo lang nabanggitin ang pangalan ko sa harap niya. Rusty Sandoval. Nakangiting saad ko tsaka ako binalik kay Zamora ang paningin ko. Kasi kabastusan yun para sa kanya kung iisipin na iitsapwera mo siya. Kibit balikat pa na saad ko. Tama na ang alaskahan. Nandito tayo para mag-enjoy kaya mag-enjoy tayo. Ani Tyson sa amin kaya tumango ako. May mga item talaga na i-auction ngunit wala akong pakialam doon dahil ang mata ko nakapako lamang kay Janelle. Sa kanya lang. Ayoko magsayang ng oras dahil alam kong maya-maya lang wala na naman siya. Boss, anong balak mo? Ani Red sa akin. Mag-i-stay tayo dito ng
Pang 3 araw lang ang nakabook sa passport natin dahil yun ang sabi nyo. Ayaw niyong mag-stay ng matagal dito. Nasalo ko ang noo ko. Paano kung bigla na lang silang umalis sa bansang to? Paano na ako? Saan na naman ako maghahanap? Napalinga ako nang maglakad sina Janelle palapit kay Tyson at halata na nagpapaalam na sila. Kating-kate ko. Gusto kong patayin si Zamora at bigla na lamang bawiin ang babae ko. Pero alam kong hindi pwede yun. Baka lalong matroma si Janelle. Mabibigat ang mga paghinga ko habang nakatingin sa kanila palayo sa akin. Mukhang hindi maganda ang koneksyon niyo ni Zamora. Bakit? Ani Tyson sa akin nang lapitan niya kami ni Red habang nakangisit pinapanood na papalabas si Zamora. Kailanman na hindi naman talaga naging maganda ang koneksyon namin. Malaki ang atraso sa akin ng walang yang yun. Pero hindi pa ako maniningil sa ngayon. Maraming salamat sa imbitasyon mo. Nag-enjoy ako. Saad ko tsaka ako tinapik ang likod niya. Nag-antay lang kami ng kaunting minuto tsaka kami sumunod na maglakad palabas. Pero nagsalita na naman siya. Anong atraso? Pwede ko bang malaman? Anya sa akin. Pero mas pinili kong itikom ang bibig ko. Hindi ko masasagot sa ngayon yan. Hindi na kami magtatagal. Nakita ko naman ang mga dapat kong makita. Saad ko kay Tyson. Aalis na sana kami ni Red pero nilingon ko muna siya. May tanong ako, kung sakali ba na kailangan mong mamili sa aming dalawa, sino at bakit? Hindi ko alam kung ano ba ang personal na away niyo pero ayoko sanang dumating sa punto na ganun. Sa ngayon ay hindi ko pa masasagot ang bagay na yan. Pero hayaan natin ang panahon ng magsabi. Pero papabor ako sa'yo. Anya kaya ako'y napangisi. Maraming salamat kung ganun. Saad ko tsaka kami nagpaalam sa kanya. Anong balak mo ngayon? Ni Red sa akin na makabalik kami. Nakita na nila tayo kaya hindi malabong umalis sila ng bansa. Kakalap ako ng balita habang ikaw naman ay magbabantay sa kanila. Saad ko, balak kong galagurin ang lahat ng mga pwedeng koneksyon ng walang yang Zamora na yun. Kinaumagahan nga hindi na ako nagsayang ng oras. Kahit nga si Tyson hindi na kami inabutan sa room. Mag-ingat kayo kung may gagawin kayo. Kahit kalatang pangalan mo dito, ay hindi din malabo na may nag-aabang sa'yo. Ani Tyson nang sagutin ko ang kanyang tawag. Salamat sa paalala mo. Uwi ka ako bago ko patayin ang linya. Sa totoo lang ay wala pa akong tulog mula kagabi kakahanap ng magiging asset ko. At sa halagang 30 mil lang ay minahanap na ako kaagad at nakatakda kaming magkita sa isang coffee shop. Bumaba ako sakay ng kotse. Sinabi niya din kung saan ang pwesto niya kaya hindi na din ako nahirapan na siya'y hanapin. Nagulat pa nga ako dahil isa din siyang Pilipino. Nagulat ka ba? Anang lalaki sa akin nang maupo ako sa harap niya. Hindi naman gaano. Wala din naman akong pakailam kung anong nationality mo. Mas kailangan ko ang info mula sa'yo. Diretsahang saad ko. Hindi ka makikipag-deal sa akin kung hindi mo kilala ang Zamora na yon. Saad ko tumango naman siya. Matagal na akong asset at ito ang kinabubuhay ko. Kapag may Filipino na kahinahinala na pumupunta dito'y binabantayan ko. Actually, hindi lang siyang subject ko. Bakit siya nandito? Noong una akala ko para lang magtago kaya talagang curious ako. Not until natagpuan ko ang babaeng kasama niya mula din sa bansa natin. Buntis ang babaeng yun at may anak na kambal. Ano? Napatayo ako sa gulat. Kumalma ka kung ayaw mong pati ikaw ay mapitik ko. Anya sa akin kaya naupo ako. Marami pa akong alam na ikababaliw mo. Lalo na kung mahalaga sa iyo ang babae na yun. Anya sa akin kaya lalong kumunot ang noo ko. Dadagdagan mo ang bayad sa akin kung gusto mo pang dagdagan ko ang info na gusto mong madinig. Sinabi ko na. Lahat ng mga kahinahinalang mga tao na pumapasok dito, sinusundan ko at iniimbestigahan kasama ka na roon. Kaya naman ganito kalakas ang loob kong sabihin sa iyo tungkol kay Janelle at sa Zamora na hinahanap mo. Nakangising Anya. Delikado ang taong to. Sabi ko sa aking sarili. Huwag mong subukan na gumawa ng hindi maganda laban sa akin dahil nakarecord ang lahat ng usapan natin. Siguro may nakatutok ng baril sa... Hindi niya natapos ang dapat na kanyang sabihin nang may lumapit sa amin at si Red iyon bit-bit ang isang lalaki na nakaitim. Marahil ito na ang pinagmamalaki sa akin ng lalaking kaharap ko. May nakatutok na ano? Nakangising ni Red. Ito ba? Anya tsaka pinakita ang dala niyang lalaki. Yung huling nagbanta sa boss ko hanggang ngayon, hinahabol pa din ni kamatayan.
Kahit na diretso kang magtagalog ay hindi ako magdadalawang isip na bawian ka ng buhay. Oras na inulit mo yan. Ani Red sa kanya. Kumalma ka lang. Saad ko kay Red. Sobra nang binayad sa'yo ng boss ko, kaya magsasalita ka sa ayaw at sa gusto mo. Inupo ni Red ang lalaking kasama niya sa harap namin. Ngayon, sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Wika na naman ni Red sa kanya. Wala pa ako nalalaman maliban sa info na yun. Sabi ko na, nagkaroon ng amnesia ang babae. Anya sa akin at lahat ng tanong sa isip ko'y nasagot, kaya hindi niya ako matandaan. Kaya hindi ako kilala ni Janelle. Napatulala ako. Hindi ko alam pero naging masakit para sa akin ang lahat. Umasa ako na patay na si Janelle. At dapat ngayon masaya ako na malamang walang katotohanan ng bagay na yun. Nabuhay siya pero bakit ganito? Halo-halo ang nararamdaman ko. At lamang doon ang sakit. Ang mga bata na sinilang niya. Kaninong mga anak yun? Sa akin ba? Boss, okay lang ba kayo? Ani Red sa akin kaya tumango ako. Maging kalmado kayo. Dahil hindi ko magagawa ang pinapagawa nyo kung aalalahanin ko pa kayo. Saad ni Red. Ide-deposit ko na lang ang karagdagang bayad basta akin ang bank account mo. Nanginginig pa nga ang kamay ng lalaki nang iabot niya iyon sa akin. Maraming salamat nga pala sa pagpunta mo. Wika ko kay Red nang maglakad kami. Tumango lang siya. Iniwan na ako ni Red nang makalabas na kami sa coffee shop. Janelle point of view. Anong pinagsasasabi ng mga taong yun? Yung isa, bakit dyan na lang tawag niya sa akin? Marahan na tanong ko habang pinaghahain ng pagkain si Calvin. Sinabi ko na kagabi, mga hibang lang yun kaya sila nagtatanong ng ganun. Tsaka hindi ba? At pinagbawalan na kitang magsalita ng Tagalog. Dito na tayo maninirahan kaya baliwala na yan. Pilit niyang isinisiksik sa akin na wag kong pansinin ng mga taong iyon kahit na napapaisip pa din ako kung bakit ganoon ang reaksyon ng Rusty. Calvin, napatalon ako nang sumigaw siya. Sinabi ko na tuwag mo nang ipilit pa. Naipit ko ang labi ko. Pamilyar sa akin ang pangalan na Rusty na para bang napakinggan ko na ng ilang beses pero hindi ko alam kung saan kaya ganito na lamang kung magtanong ako sa kanya. Huwag ka munang lumabas ng bahay. Bantayan mo na lamang ang kambal. Anya pa sa akin ang tumayo sa hapag. Inayos niya ang suit niya, tsaka siya tumalim at naglakad palabas. Malungkot ko lang siyang pinanood. Hindi ko alam kung bakit ganito ang aking pakiramdam. Napuno ako ng pagkalito mula nang makita ko kagabi ang estrangherong yun. Sanay na ako sa ilang taon na pagsasama namin ni Calvin na ganito. Sunod-sunuran sa gusto niya. Ngunit ngayon ay nagbago. Pakiramdam ko'y mas lalo pang maapektuhan ng buhay may asawa namin. Kahit na mag-asawa kami, mula nang ipanganak ko ang mga bata, wala pang namamagitan sa amin sa kama. Ang sabi niya ay mahal na mahal ko daw siya noon. Ngunit nagbago daw matapos kong ipanganak ang dalawa. Bagay na may katotohanan naman dahil ang puso ko ay iba na lalo ngayon. Nakaramdam ako ng pandidiri sa tuwing lalapit siya sa akin, sa tuwing hahawak siya sa balat ko. At hindi ko iyon maamin sa kanya. Ang sinasabi ko lang, hindi pa ako handa. Ginagalang niya ang lahat ng sinasabi ko kapalit noon ang pagiging sunod-sunuran sa kanya. Umakyat ako sa kwarto nila Jaiko at Jericho. Nakangiti kong pinagmasdan ang malulusog kong mga anak. Tulog pa sila. Palibhasa nga'y mag-aalas 6 pa lamang ng umaga. Naupo ako sa kama nila at hinaplos ang ulunan nila. Kung hindi lang dahil sa mga batang to, malamang nahiwalay na kami ngayon ni Calvin. Wala na ako nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Kahit na hindi rehistrado ang numero, sinagot ko yun. Hello? Who is this? Isang anghel na gustong magparating ng mensahe. Matatagpuan mo siya sa harap ng bahay niyo para magsabi ng katotohanan para sa 3 taon na kasinungalingan. Kaagad kong pinatay ang linya. Stop! Sinabi ko yun sa isip ko habang natataranta. Hindi ko alam kung paano nila nakuha ang aking number. Mom, are you okay? Anang kasambahay ko. Leave me please. Saad ko't tumango naman siya. Ang puso't isip ko ay nagsimula na namang malito. Hindi ko alam ang aking paniniwalaan. Tinignan ko ang cellphone ko nang magring na naman. Umiling ako't pinilit na pigilan ang aking sarili. Pero nauwi lamang iyon sa wala. Para bang may panghihinayang sa akin na hindi iyon malaman, kaya naman lakas loob kong sinagot ang linya. Where are you?
Nasa labas ako ng bahay niyo. Bumaba ako mula sa kwarto. Ma'am, where are you going? Saad ng kasambahay sa akin pero hindi ko siya pinansin. Sa halip, naglakad ako palabas. Inasahan kong si Rusty ang makikita ko. Ngunit iyong tauhan niya ang aking nakita. Bakit ba kayo nanggugulo? Anong kailangan niyo? Kunot ang noong saad ko. Ako walang kailangan sa'yo pero ikaw meron. Mamili ka kung anong gusto mong kalabasan ng buhay mo. Kung gusto mong manatiling tanga at mabuhay sa kasinungalingan, wag mo kong pakinggan pero kung gusto mo ng katotohanan ay makinig ka. Hindi ko kailangan ng mga sasabihin mo. Tigilan mo na ako. Tumalima ako at handa na sanang talikuran ng lahat nang muli siyang magsalita. Ang boss ko ang ama ng mga batang kasama mo. Mag-4 na taon na, Janelle. Masyadong mahaba ang kwento kung isa-isahin ko pa. Hindi mo ba nararamdaman? Inako ka ng hayop na Zamora na yan kay Boss Ras. At halos mamatay siya kakaisip kung anong nangyari sa'yo. Ayoko nang nagmamakaawa pero para kay si Ras, maawa ka. Alalahanin mo ang katotohanan. Anya sa akin, ramdam ko ang sensiridad sa kanya mga sinasabi pero hindi ko alam kung saan huhukayin ang mga pinagsasasabi niya. Tigilan mo na ako, hindi mo ako maluloko. Saad ko tsaka ako nagmadali na pumasok sa loob. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo ako. Para ako nakalutang sa mga sandaling yun. Nakatanga ako sa sofa nang hindi ko alam kung gaano katagal. Hanggang sa makita ko si Calvin na papasok at nagngingit-ngit sa galit. Malalaki ang hakbang niya nang lapitan ako kasabay ng haltakin ng aking braso. Hindi ba't binilinan kitang wag na wag kang lalabas? Nanggagalaiting anya sa akin. Napatayo pa ako para lamang wag masaktan sa pagkakahawak niya sa aking braso. Calvin, nasasaktan ako. Nakikiusap na saad ko. Masasaktan ka talaga. Ginagawa ko lahat para sa'yo tapos ay gagaguhin mo lang ako. Malakas na sigaw niya. Kinaladkad niya ako papasok sa kwarto. Sinabi ko nang hindi ka lalabas. Hindi! Bakit mo ko ginaganito? Bakit ka natatakot kung totoong nagsisinungaling sila? Huwag mo kong sagutin ng ganyan. Para din sa'yo to. Anya tsaka ako itinulak sa kama. Napakalakas nun at talagang tumama ang ulo ko sa makapal na bakal ng bed frame. Pakiramdam ko'y naalog ang utak ko matapos kong makaramdam ng kaunting hilo. Ito ang kauna-unahang beses na hindi ko siya nakitang nag-alala sa akin. Napaiyak ako. Naupo ako sa gilid at siniksik ang sarili ko sa kama. Don't you dare try to open that damn door. Malakas na sigaw ni Calvin sa kasambahay namin. Nanginginig ang kamay ko nang makita ko ang phone ko na may tumatawag. Tsak na si Red na naman yun. Ito na nga ba ang tamang panahon para umalis? Para lumaya? Nasabi ko sa aking sarili. Dahan-dahan kong sinagot ang linya at gano'n na lamang ang pagtibok ng puso ko nang kakaibang tinig ang madinig ko. Hello? Pakiramdam ko'y kusang tumitibok ang puso ko. Para bang hinahaplos at nagsimulang mangulila. Pero isinantabi ko ang pag-iilusyon. Are you okay? Nadinig niya yata ang pagsinghot ko. Tulungan mo ko makaalis dito. Yun ang lumabas sa bibig ko. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Ramdam ko ang pag-aalala niya pero hindi ako nakasagot at basta na lamang pinatay ang linya. Nadinig ko ang pagtunog ng makina ng sasakyan ni Calvin kaya tsak na umalis na siya. Matagal-tagal ako nakaupo sa sahig at nagmumukmuk nang madinig ko ang pagbukas ng pinto at pumasok si Rusty. Ang mga mata namin ay nagtagpo. Ang mata ko'y para bang nagsusumbong sa kanya habang nakatitig sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit sa akin. Okay ka lang ba? Bakit ka nandyan? Anya nang ako'y lapitan. Tsaka niya chinek isa-isa ang katawan ko kung maayos. Anong nangyari? Umiyak ka? Sunod-sunod na tanong niya. Tulungan mo ko makaalis. Pero saan ako pupunta? Iuwi na kita sa atin. Anya pero binalot ako ng takot at pagdadalawang isip. Paano kung hindi totoo yung mga sinasabi niya? Paano kung… Janelle? Tawag niya sa pangalan ko. Hindi ko kilala pero kusang lumingon ang aking mata. Magtiwala ka sa akin. Masuyong Anya. Babalik ako sa araw na pabalik na kami ng Pilipinas. Hindi kami makakalabas ng bansa kung ngayon kami kikilos. Magtiis ka lang ng kaunti, okay? Naging emosyonal ang kanyang tinig at ramdam ko yun. Lalo na nang hagkan niya ang noo ko ng buong puso. Hindi ko alam kung bakit tumulo ang aking luha.
Dinala nila ang kasambahay namin para hindi na ito muling makapagsumbong kay Calvin. Umakyat ako sa kwarto ng dalawa kong anak. 6:00 ng gabi dumating si Calvin. Alam kong dediretso siya sa kwarto namin, kaya lumabas na ako sa kwarto ng mga anak ko. Pinagbuksan na ako ni Cynthia kaya lang ay umalis na siya. Yun ang unang pagsisinungaling na aking sinabi. Umalis? Bakit? Saan siya pumunta? Sa lubong ang kilay na Anya. Natakot daw sa inasal mo kanina. Napaiwas ako ng tingin. Nakita ko na parang natauhan siya. Okay lang yan. Hindi naman na din natin siya magiging kailangan. Aalis na tayo dito bukas ng madaling araw. Saan tayo pupunta? Sa Russia. Tutulungan tayo ng mga Montreal na makaalis ka agad. Pero bakit natin kailangan umalis dito kung maayos naman tayo dito? Hindi. May mga dumating na panggulo, hindi ba? Maggaya ka na. May mga tao naman na tutulong sa atin. Anya pa kaya tahimik akong sumunod. Nasa kwarto na ako at nang pumasok siya habang dala ang brown envelope. Pirmahan mo. Anya, tsaka inilapag sa kama ang envelope. Ano to? Tanong ko tsaka iyon binuksan. Kailangan lang ng consent mo para sa isang business partner. Anya sa akin. Lalabas ako sandali. Sana pagbalik ko'y nakapirma ka na dyan. Anya sa akin. Pag alis niya, isa-isa kong binasa ang nakasulat sa papel. Nakasaad na ililipat na ang kanyang mga ari-arian at ang pangalang naroon ay Janelle Montreal. Natigilan ako at inabot ng napakalakas na kaba dahil ang papel na ito ay isang katunayan upang maniwala ako kay Rusty na ang Janelle na sinasabi niya ay nag-e-exist sa mundo at hindi kasinungalingan ang lahat ng mga sinasabi niya. Oh, ano't natulala ka lang dyan? Tanong sa akin ni Calvin pagpasok niyang muli. Pasensya na Calvin, ngunit maaari bang bukas ko na lamang ito pirmahan bago tayo umalis? May halong curiosity ang kanyang reaksyon at halata na nagdududa siya sa aking sagot pero maya-maya pumayag din siya. Sige na, maggaya ka na dyan. Bukas mo na lamang ibalik sa akin yan. Magpapahangin lang ako sa labas. Anya tsaka muling lumabas. Binasa kong muli ang mga nakasulat sa papel at ang apelyidong Montreal ay gumulo sa aking isipan. Para bang napakalaki ng bahagi nito sa aking buhay. Montreal? San kita nadinig? Lilinga-linga ako at tumaasang makikita ang kasagutan. Ngunit isang imahe ng matanda ang aking nakita. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nababalutan iyon ng liwanag sa aking isipan. Ngunit ang kanyang halakhak at paulit-ulit na pagtawag ng Janelle ay malinaw sa aking pandinig at isipan. At base sa kanyang mga sinasabi ay siya ang ama ni Janelle. Patawarin mo ko anak kung dahil sa akin mapapahamak ka. Anang emosyonal na tinig mula sa aking isipan. Nag-isip pa ako ng mas malalim hanggang sa mahagilap ko ang kanyang muka habang nakangiti sa akin. Dad? Nabanggit ko habang nakatulala. Daddy? Daddy? Dahan-dahang lumandas ang luha sa aking pisngi. Napahawak ako sa aking dibdib nang kumirot iyon sa tindi ng sakit. Daddy, heto ko. Garalgal ang tinig ko habang naaalala ng paunti-unti ang alaala namin. Daddy ko nandito po ako. Umiiyak na saad ko. Bukod pa doon ay muling gumunita sa isipan ko ang isang lugar na napakakapal ng tao, nagsisigawan sa iba't ibang matataas na presyo. Nakita ko ang aking sarili na tumatakas at isang kotse ang bumangga sa akin. Nakita ko si Rusty. Rusty! Lalo ako napaiyak nang dahan-dahan kong maalala ang pinakamamahal ko. Rusty. Sa pagbanggit kong muli sa pangalan niya, nanikip ang aking dibdib. Naipit ko ang labi ko para lamang wag makagawa ng malakas na ingay. Paano ko nagawa na kalimutan si Rusty? Paano? Hindi makapaniwalang saad ko. Rusty. Paulit-ulit na saad ko habang umiiyak. Pinakalma ko ang aking sarili dahil baka lalong magkanda leche-leche ang plano na pagtakas ko sa lugar na ito. Okay ka na? Ani Calvin sa akin nang bumalik siya sa kwarto. Napuno ako ng galit sa dibdib pero hindi ko yun pinahalata sa kanya. Malapit na. Aakit ako mamaya sa mga bata. Doon na lang muna ako matutulog. Wika ako. Nakatingin lang siya sa akin at pinapanood ako. Nailagay ko na ang lahat ng kakailanganin ko. Tumayo na ako takmang maglalakad na palabas nang hawakan niya ang aking braso. Maris,
Tawag niya sa akin. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa din kayang pagbigyan ng pangangailangan ko? Umakyat ang pangingilabot sa buo kong katawan dahil sa kanyang sinabi. Para kay Rusty ang katawan ko't wala nang iba pa. Pero malaki pa din ang pasasalamat ko dahil hindi niya ako pinipilit na gawin yun. Dadating din siguro ang panahon na yun. Saad ko, pinakawalan niya ang braso ko kaya umakyat na ako. Oh, gising pa pala kayo. Sabik na saad ko sa mga anak ko. Nagtatakbo sila palapit sa akin. Hinahanap nila si Cynthia sigurado. Niyakap ko sila't hinaplos ang likod nila. Bigla akong kinain ng lungkot para sa mga anak ko. Sorry mga anak. Sorry kung hindi nyo man lang naranasan na makarga ang daddy nyo dahil kay Calvin. Kay Calvin na siyang nagplano din para mapalayo ako kay Ras. Bakit nga ba hindi ko nakita na mas kahawig nyo ang daddy nyo kaysa sa akin? Nakangiting wika ko. Pinagmasdan ko ang mga anak ko na nakayakap sa akin. Ipinikit ko ang aking mata hanggang sayayain ako ng antok. Maya-maya lang, may tumapik sa aking pisngi. Aalis na tayo. Nakagayak na ba kayo? Alis na tayo. Ani Calvin sa akin kaya bumangon na ako. Paglabas ko'y may mga tao sa labas. Sila daw ang mga Montreal. Sumakay kami sa kotse na drive ni Calvin habang nakabuntot sa amin ng mga Montreal. Hindi ko alam kung bakit pa nila kami kailangang bantayan. Naging mailap ako kay Calvin pagdating sa airport. Kaunting, hindi pa natatapos ang Montreal na iyon sa pagsasalita nang mamatay ang lahat ng ilaw sa kabuuan ng lugar. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ko hanggang sa maramdaman ko ang kamay na humawak sa aking pulsuhan. Ang mga anak ko, nasa akin na sila. Anang pamilyar na tinig na napakatagal ko nang gustong madinig. Nagkakagulo ang mga tao pero tila may sariling ilaw ang dalawang taong kasama ko dahil alam na alam nila kung saan kami pupunta. Sa mahabang paglalakad namin, sa wakas ay nakalabas kami ng maayos at nabungaran ng private chopper na naroon at doon ko na din malino na nakita ang mukha ni Rusty. I miss him. I really miss him. Gusto ko siyang yakapin at iyakan pero hindi ko maaaring unahin ang aking sarili. Inalalayan ako ni Rusty paakyat at sinunod ang dalawang anak namin. Mauna na kayo. Ani Red. Anong mauna? Ani Rusty. May aasikasuhin lang ako dito pero susunod din ako pangako. Ani Red siya kang umiti sa amin. Mag-iingat ka. Ani Rusty sa kanya. Pagkatango ni Red ay nagsimula ng umandar ang chopper. Tahimik ang naging paglipad namin. Maingay ang chopper kaya hindi din ako nagsalita. Kung minsan nga'y sinisilayan ko siya pero mukhang malalim ang iniisip niya. At tsak na si Red yun. Sabay kaming napasinghap nang magkatinginan kami kaya inilayo ko ang aking paningin sa kanya. Tulog din ang mga bata. Napatingin ako kay Jericho na siyang karga niya. Napangiti ako tsaka bumalik sa pagiging tahimik. Matulog ka kung inaantok ka. Anya sa akin kaya tumango ako. Hindi niya pa alam na nagbalik na ang alaala ko kaya ganyan siya kapormal. Pero nandoon pa din ang pagiging gentle niya, bagay na namimiss kong talaga. Matagal kami nakasakay doon pero hindi ako nakaramdam ng pagkainip dahil si Rusty ang aking kasama. Sa unit na kita dadalhin. Palagay ko'y malapit na kami. Maraming salamat. Saad ko. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang paglapag ng chopper sa ibabaw ng building. Bagaman hirap siya habang buhat ang anak namin, inalalayan niya pa rin ako pababa. Salamat sa'yo. Anya sa piloto. Inantay lang namin na makaalis ang chopper bago kami pumasok sa pintong naroon. Malapit lang naman ang unit na kinuha ko para sa'yo, kaya konting tiis lang. Hindi ako sumagot. Sa halip ay nag-antay lang ako na siya'y humakbang. Sa pinakataas ang unit na kinuha niya, kaya mabilis lang din naming narating yun. Passcode ang pinindot niya para bumukas ang pintuan. May kalakihan din ang unit na iyon. Maingat niyang ibinaba si Jericho sa kama at ganun din naman ako sa isa pa naming anak. Hindi na ako magtatagal para naman makapagpahinga ka. Pahina ng pahina na aniya tsaka tumalima sa akin. Wala ka bang sasabihin sa akin? I mean, baka may gusto kang sabihin. Nag-aalangan pa ako noon kaya medyo nauutal pa ako. Hawak niya ang doorknob ngunit hindi gumagalaw. Saan ko ba sisimulan? Anya. Akala ko'y okay lang siya ngunit ang balikat niya, dahan-dahan na gumalaw, tanda na siya ay umiiyak. Kahit anong sabihin ko,
Hindi mo din naman maiintindihan dahil wala kang maalala. Kala ko nga'y okay na ako. Nakalimutan ko ng sakit na dulot mo. Pero heto na naman ako. Nasa masakit na naman na katotohanan. Na kahit anong pilit ko, hindi mo ko maiintindihan. Napatigil siya sa pagsasalita nang yakapin ko siya mula sa likod. Luhaan ng aming mga mata pareho. Bakit ka umiiyak? Gulat na Anya. Kasi hindi ko maituloy ang aking sasabihin. Miss na miss ko siya at hindi ko alam kung saan ko sisimulan ng lahat. Rusty, napatigil siya nang banggitin ko ang kanyang pangalan. Rusty, ako to. Lumuha na naman ang mata ko. Ako to, si Janelle. Napaluha ako ng sobra. Janelle? Naaalala mo na ako? Oo, pag alis mo, dumating si Calvin at… Hindi niya pinatapos ang pagsasalita ko nang sakupin niya ang aking labi. Kahit ako'y naramdaman ng pangungulila ko sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Kung gaano ka gustong sumabog ng puso ko sa tuwa. Akala ko'y hindi mo na ako maaalala. Aniya, tsaka pinagdikit ang noo namin. Ang mga bata, anak mo sila, Rusty. Anak ko sila? Nanginig ang mga kamay niya bago lumingon sa kambal namin. Buntis ako nang maaksidente ako, Rusty. Naupo siya sa kama at pinagmasda ng mga anak namin. Umiiyak siya habang nakatitig sa dalawa. Ang mga anghel ko. 3 taon kong napabayaan ng dahil sa walang yang Zamora na yun. Magbabayad siya sa akin, Janelle. Ang daddy, kamusta siya? Nag-alala ba siya sa akin? Naalala niya ba ako? Kung alam mo lang kung gaano siya nag-aalala sa'yo. Tulad ko'y 2 taon siyang nag-aantay sa resulta ng pagkawala mo. Halos araw-araw, umiiyak siya. Ang daddy ko, gusto ko siyang makita, Rusty. Makikita mo siya pero wag mo na ngayon. Anya sa akin, hinila niya ang kamay ko at iginiya ako paupo sa kanyang kandungan. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang pagkamiss ko sa'yo. Bulong na aniya sa akin habang padampi-damping hinahagkan ng aking braso. Gusto kong malaman lahat ng kwento habang naroon ka. Naglambing ka ba sa kumag na yun? Ramdam ko ang pagsiselos sa kanya. Hindi, kahit kailan hindi ko ginawa yun. Bagaman hindi kita maalala sa isipan ko, hindi ka nakalimutan ng puso ko. Kahit kailan, hindi ko nagustuhan ng Zamorang yun. Dati nagtatanong ako't nagtataka kung bakit hindi ko nararamdaman ang pagmamahal na pinipilit niya sa akin. Nandidiri ako sa tuwing lumalapit siya sa akin. Totoo? Ani Rusty kaya tumango ako. Kinawit ko ang aking kamay sa kanyang balikat tsaka siya tinitigan. Namiss kita, Raz, sobra. Saad ko habang nagkakatitigan kami. Ang kamay niya ay hinahaplos ng bahagya sa binti ko paakyat. Gusto mong mabawasan? Anya sa akin tsaka makahulugan ng umiti. Iginiya niya naman ako patayo, ngunit naglakad siya papunta sa bathroom. Kasama niya ako. Anong balak mo? Patay mali siya na saad ko pero hindi siya sumagot. Sa halip ay nagdiretso lang kami sa loob nun. Isinandal niya ako kaagad sa tapat ng shower. At walang pagdadalawang isip na binuksan yun. Dahilan para mabasa kaming pareho. Doon ay nagsimula ng gumapang ang mga halik niya sa akin. At wala akong planong pigilin yun. Napapikit ako at hinayaan ng aming sarili na kumawala sa matinding pangungulila. Pagbalik na Red sa airport ay may ilaw na. Nakapamulsa pa siya habang naglalakad at tinutungo ang daan palapit kina Zamora. It's been a long time, Montreal. Nakangiting ani Red. Kamusta ka? Bati ni Red sa kanila. Red? Gano'n na lamang ang gulat sa mata ni Terence nang makita si Red. Anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Tanong naman ni Zamora. Oo naman, we're best friends. Sarkastikong ani Red. Nandito ko para lamang kumpirmahin ang mga bagay-bagay. Tulad naman ng ani Montreal. Kasama ka ba sa plano sa pagdukot sa anak ni Montreal? 3 taon na ang nakararaan. Anak ng Montreal? Bakit ko naman pakikialaman na ng anak ng Montreal na yon? Nagpaalam na ako na hindi ko na sila guguluhin, hindi ba? Kaya bakit ako ang tatanungin mo niyan? Nagmamayabang pa ang Montreal kung sumagot kay Red. Kung ganun, aarborin ko ng isang to. Turo ni Red kay Zamora. Nagkatinginan ng dalawa. May malaking kasalanan niyang kasama mo sa mga Sandoval. Ani Red sa kanila.
Puno ng pagtataka ang Montreal na iyon. Tinakas lang naman ng walang yangya ng fiancé ni boss kasama ang kambal nila. Kaya mamimili ka lang Montreal kung ibibigay mo ba siya o hindi. Walang yaka, talagang balak mo kung ipahamak. Nang gagalaiting saad ni Montreal kay Zamora. Ngayon magtiis kang mag-isa dyan. Nilayasan ni Montreal ang lalaki na kasama, kaya binalot ito ng takot. Kasabay pa iyon ang ilabas ni Red ang warrant of arrest para kay Zamora. At naayos na din niya ang mga papel na magpapadeport kay Zamora pabalik sa Pilipinas. Kala mo ba patatakasin kita sa 3 taon na pagkakasala mo sa boss ko? Mga walang ya kayo. Ibig sabihin ay naitakas nyo na ang... Hindi na siya hinayaan ni Red na makapagsalita matapos nitong malakas na hampasin ng batok ni Calvin dahilan para mawalan ito ng malay. Maya-maya pa, nakatanggap na siya ng tawag mula sa boss niya. Pauwi na ako. Namimiss mo na naman ako. Natatawang ani Red habang kausap ang kanyang boss. Ang kanyang huling misyon ay hanapin ang fiancé ng kanyang boss. Matapos nito, wala na siyang obligasyon sa mga Sandoval. Sa madaling salita, malaya na siya bilang isang kanang kamay ni Rusty. Rusty point of view. Ngayon na ang uwi ni Red, hindi ba? Curious lang ako. Anong nangyari kay Calvin? Ani Janelle sa akin, 3 araw na ang nakararaan mula nang makauwi kami. Oo, uuwi siya kasama ang Zamora na yun para makulong. Alam mo, sa tagal ng panahon na nasayang, hindi ko na iniisip kung paano sila gagantihan dahil ang mas mahalaga sa akin kung paano ko babawi kay Daddy at sa inyong lahat. Malambing na ani Janelle habang nasa sofa silang dalawa. Hindi mo kailangan bumawi. Wala kang kasalanan. Gumayak ka na. Dadalawin natin ang daddy mo. Talaga? Kusang kumislap ang mata ni Janelle. Hindi niya na ako inantay na makasagot, sa halip, nagtatakbo na siya pabalik sa kwarto. Babies! Kinikilig na aniya kaya napangiti din ako. Maya-maya andyan na silang mag-iina. Ready na kami. Kinaraga ko ang mga anak namin tsaka ko sila sinakay sa likod ng kotse at nilagyan ng seatbelt. Behave, okay? Pupunta tayo sa lolo nyo. Pinagbuksan ko naman ng pinto ang magiging asawa ko. Hindi kalayuan ang bahay nila Janelle kaya 15 minutos lamang ay naroon na kami. Matatamlay na mga mata na naman ng daddy ni Janelle ang nabungadan ko kahit hindi pa kami nakakababa. Nasa harapan siya ng kanyang bahay habang nagkakape at nakatanaw sa maaliwalas na kalangitan. Bumaba ako ng kotse at pumasok sa bukas nilang gate. Rusty, ano't narito ka? Anya sa akin. May sorpresa po ako. Hindi nagtagal, lumabas si Janelle kasama ang 2 bata na hawak niya sa magkabilang kamay niya. Nakanganga habang nakatulala ang daddy niya na wari hindi makapaniwala. Tumingin ito sa akin na para bang nagtatanong kung sino ang aking kasama. Dad? Daddy? Nagtatakbo si Janelle at gano'n na lamang ang pagkami sa kanyang daddy. Mahigpit na yakap. Akala ko po hindi ko na kayo makikita. Akala ko po hindi ko na kayo mayayakap at maaalala. Anak? Anak ko. Nagiiyakan sila na para bang hindi makapaniwala na nandito silang pareho. Halos mamatay ako kakaisip kung okay ka lang ba, kung nasaan ka. Binitiwan si Janelle ng daddy niya tsaka ito pinagmasdang mabuti at sinuri kung totoo nga ba ang kanyang nakikita. Well, kahit sino naman sigurong nakakakilala kay Janelle, kung makikita siya ngayon ay talagang magtataka kung bakit nandito siya matapos pumutok ang balita na namatay na siya 3 taon na ang nakakaraan. Sa totoo lang, nakakahiyaman na aminin. Ngunit nawalan na ako ng pag-asa na makita pa kitang muli, anak. Anang daddy ni Janelle at saka tumingin sa 2 bata na nasa tabi ko. Mga apo mo po sila, daddy. Apo? Takang anya. Buntis ako nang mawala ko sa inyo. Anak namin siya ni Rusty. Humakbang ang daddy ni Janelle at lumuhod para makita ng husto ang 2 bata. Diyos ko, mabuti na lamang at walang nangyari sa inyo mga apo. Anito pa, tsaka niyakap sina Jericho at Jaiko. Ang gogwapo nyo. Siyempre mana sa tatay. Lahat kami ay napatingin sa tinig na iyon at doon namin nakita si Red na nakangisi habang nakatitig sa amin. Nasa likod niya na rin sina mami at daddy na ngayon masayang masaya habang nakatingin din sa amin. Salamat naman at nakauwi na kayo. Ani mami na para bang hindi na nagulat nang makita si Janelle. Tsak na dahil nasabi na ni Red ang lahat sa kanila. Tara sa loob, dun tayo magkwentuhan.
Anang daddy ni Janelle. Tulad niya ay sabik din ng mami at daddy sa apo nila. Ikinuwento namin lahat ng nangyari. Kung ganun, nasaan ang Zamora na yun? Anang daddy ni Janelle. Nakakulong na't malabo ng makatakas. Kung papatayin natin siya masyadong madali. Kaya naman kinulong ko siya kasama ang mga tulisan na dekada ng nakakulong. Ayoko mang isipin pero malinaw na siya ang gagawing pulutan ng mga yun. Ani Red habang nakangisi. Masaya ako iha na makita kong muli. Si Mami naman ang nagsalita. Hinaplos niya ang pisngi ni Janelle. Sana naman, ito na ang katapusan. Ang mga apo ko kawawa naman. Ma'am, hindi ko nahayaang mawala si Janelle, pangako. Saad ko. Nag-usap na kami ni Janelle na ako na muna ang bahala sa mga business habang pinapalaki namin ang mga bata. Huwag mong basta sabihin anak, gawin mo. Ani Mami. Malaki ang pasasalamat ko dahil mas maaga ko natagpuan ng mag-iina ko. Paano na lang kaya kung si Calvin na ang nakamulatan ng mga anak ko? Saan na lamang ako pupulutin? Oh, ano't nakatulala ka na naman dyan? Nakatanaw ako sa malaki naming bintana at pinapanood ang mabundok na view ng bahay namin. Napili namin sa Palawan na manirahan. Fresh ang hangin at nakakalimot ng pangit na nakaraan. 5 taon na ang nakararaan mula nang bumalik sa akin ang mag-iina ko. Wala, iniisip ko lang kayo. Yumakap si Janelle sa akin. Kasal na din kami. Ayoko magsayang ng panahon kaya kahit ilang buwan pa lamang na nakakabalik noon si Janelle, niyaya ko na siyang magpakasal. Dapat siguro ipagpasalamat natin ang mga bagay. Kung hindi yun nangyari, tingin mo, ako kaya ang nakatuluyan mo? Hindi natin hawak ang panahon, mahal ko. Tama ka't naiintindihan kita. Sadyang hindi ko lang maiwasan na manghinayang sa 3 taon na yun. Nakalabing saad ko. Dapat may 4 na tayong anak eh. Napatawa siya ng malakas tsaka hinaplos ang aking balikat. Panay ka talaga kalukuhan. Naputol ang pagtatawanan namin nang bumukas ang pinto at pumasok ang kambal na para bang carbon copy ko. Iisa ang mukha naming 3. Mom, Dad, anila nang sabay sa amin. Ang mga tagapagmana ko at nasisiguro kung magiging bunga ng aking pinaghirapan. Kamustang school? Anang aking asawa. Nataasan ko si Jai ko, ma'am, pero 1 point lang. Nagmamalaking ani Jericho. Nataasan mo ko dahil mali ako ng spell. Huwag mo kong yabangan. Nakangusong ani Jai ko na ikinatawa namin ni Janelle. Sa kanilang eskwelahan ay sila lang na magkapatid ang naglalaban. Sa eskwela ay elementary sila. Pero pag uwi dito sa bahay ay pang high school na ang binabasa nila. Bagay na hindi ko na pinagtataka pa. Sige na, magpalit na kayo ng damit doon. Maghahanda ako ng hapunan. Sabi pa naman ng mga lolo't lola nyo dadalaw sila dito. Ani Janelle. Mura pa ang edad nila pero binatilyo na silang tignan. Napakabilis ng panahon. Dati kalong ko lang sila pero heto't naglalakad na sila. At anytime maaari nang umalis sa tabi natin. Saad ko. Napalingon sa akin si Janelle. Mapalayo? Takang anya sa akin. Bala kong dalhin sila sa Amerika para doon na sila mag-aral. Rusty, hindi naman pwede na ganun. Bakit mo sila ilalayo sa akin? May maganda ba silang matututunan dito? Kung oo, hindi ko gagawin yun. Alam mong gusto ko din sila makasama kaya kung may alam kang papasukan nilang magandang paaralan, sabihin mo na. Dahil kapag nag-high school sila, dadalhin ko na sila sa Amerika. Rusty, ano pang sense at nagpalawan tayo? Gusto ko ng simpleng buhay kasama kayo ng mga anak natin. Pahirap ng pahirap ang buhay, mahal ko. At sana'y maintindihan mo yun. Katwiran ko sa kanya. Hindi ka din naman mababagot dahil tiyak na aalagaan mo ang sarili mo kapag binuntis na kita. Nagmamalaking saad ko na nagpataas naman ng kanyang kilay. Humakbang na ako para iwan siya sa kwarto dahil alam ko naman na ayaw pa niyang mag-anak kaming muli. Pero gusto kong humabol ng 2 pa sanang babae. Rusty! Tawag niya sa akin pero hindi ko na siya nilingon pa. Buo na ang pasya ko na magkaroon ng panibagong kambal at wala na siyang magagawa pa doon. Nakanguso siya habang nag-aasikaso. Nakatuon naman kaming mag-aama sa kanya. Nag-away po ba kayo? Ani Jai ko sa akin kaya inosente naman akong tumingin sa kanya at umiling. Alam niyong hindi ko aawayin ng mami niyo. Bakit po sasayad na sa kawali yung uso? Saad naman ni Jericho. Hindi ba't napag-usapan na natin noon na dadalhin ko kayo sa Amerika? Opo, yun din ang makakabuti, Dad. Ani Jai ko. Ayaw pumayag ng mami niyo eh. Yan yung rason kung bakit nakasimangot yan.
Ma'am naman, ani Jaiko tsaka lumapit sa ina. Alam namin na hindi maganda na lumayo sa inyo pero gusto po naming mahigitan ng daddy sa mga pag-handle ng company. Sa panahon ngayon, pahirap na ng pahirap ang buhay kaya mas kailangan nating magsumikap para sa future. Ani Jaiko sa ina habang hinahaplos ang likod nito. Yeah, tama po si Jaiko ma'am at sana hindi po kayo ang maging rason para maputol ang pangarap namin. May paggalang ang pakikipag-usap ni Jericho sa ina. Ano pa bang magagawa ko? Emosyonal na nakalabi si Janelle sa akin na ikinatawa ko din. Dati iniingatan ko lang si Janelle dahil sa banta ng buhay niya matapos ay nagkalapit kami at nagkaroon ng panibagong banta sa buhay niya. Makalipas ang ilang taon, 3 na silang bumalik sa akin. Ngunit ngayon ay heto kami at nagpaplano sa future ng mga bata. Naghain na si Janelle ng pagkain. Ano, okay ka na? Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Ayokong maging kontrabida sa inyo. Nakapagplano na pala kayo kaya bakit pa ako kukontra? Umikot ang mata niya. Sabay-sabay kaming napalingon sa pagbukas ng pinto at magiliw na tinig ni Mami ang nadinig namin. My gosh! Malakas na sigaw ni Mami. Sabay naman na napatayo ang mga anak namin para salubungin ng lolo at lola niya kasama ang daddy ng mami nila. Kamusta kayo ha? Nakaakbay si Mami sa magkabilang balikat ng mga anak namin. Maingay na maingay ang pangalan niyo sa school ah. Ani Mami sa kanila. Talaga bang ganun kaingay ang pangalan ng mga anak ko? Natatawang saad ko. Gusto ko lang sanang maging maayos ang pag-aaral nila. Pero hindi ko akalain na magiging maingay ang pangalan ng mga anak ko, ma'am. Gayong 8 taon lang sila. Hindi ba at dapat mo nga silang ipagmayabang? Ani daddy. Inaniyahan namin sila sa hapag. Sakto naman na may dala din pala silang pagkain na bitbit ng mga driver. Nagharap-harap kami sa hapag. Kamusta ba kayong mag-asawa? Wala ba kayong balak na bumalik sa Maynila? Ani daddy. Oo nga, ikaw anak. Hindi ka ba nahihirapan dito? Tanong naman ng daddy ni Janelle na daddy ko na din ngayon. Maayos kami dad ni Rusty. Actually, mas na-enjoy ko nga po yung pagiging ina't asawa mula nang lumayo kami sa inyo. Masayang sagot ni Janelle. Kaya lang, sabay-sabay na napalingon ng mga matatanda kay Janelle. Kaya lang? Ani Mami at nag-aantay ng sasabihin ulit ni Janelle. Mami, dadalhin na ni Rusty ang mga bibis namin sa Amerika. Ano ka ba naman? Umakbay ako sa asawa ko na nagre-reklamo. Alam mo naman na hindi pa yun ngayon. Ilang taon pa yun kaya makakasama mo pa naman sila. Natatawang saad ko pero talagang halata na ayaw niya ang ideyang iyon. Hay nako iha, dapat ay hindi mo na pinoproblema yan. Ani Mami sa kanya. Kung aalis na mga binata nyo, di gumawa kayo ng bago. Hindi ba? Kinikilig na ani Mami na ikinamaang ng mga labi namin. Mom, ngiwing ani Janelle na ikinatawa nila maliban sa kambal na pulang-pula ang pisngi. Lola naman, kakamot-kamot na ani Jaiko. Hay nako apo, sinasabi ko na sa iyo, dapat open kayo sa mga ganyan. Mahal, stop it. Pigil ni daddy kay Mami. Sa totoo lang ay labis kong ipinagpapasalamat dahil nabiyayaan ako ng ganitong klaseng mga magulang. Ang daddy ang may gawa ng lahat kung bakit ko nahanap noon ang aking asawa. Ang ama ko na akala ko'y walang pakailam sa akin, nakagabay pa din pala siya hanggang ngayon. Malalim na naman ang pag-iisip mo. Ani daddy sa akin matapos ang hapunan. Kasalukuyan kaming nasa labas. Nagkukwentuhan si Mami at Janelle habang ang daddy niya naman ay siyang kalaro ng mga bata. Iniisip ko lamang po kung magiging mabuti ba akong ama sa mga anak ko. Lalo't alam kong una pa lamang, may pagkukulang na ako. Sa usaping yan, wala naman ako masabi. May pagkukulang ka man na hindi mo naman yun ginusto. Alam ko din na magiging mabuting asawa at ama ka sa kanila. Kaya hindi mo kailangang tanungin ang sarili mo. Nasaksihan ko kung ano ka mula nang ipanganak ka anak. Salamat Dad. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Montreal Zamora, kahit anong pamilya pa, hindi tayo kakayanin. Kaya't hindi mo na kailangan pang makaramdam ng takot. Pinagmamalaki na naman sa akin ni Daddy ang tungkol sa pagiging mafia leader niya. Nagtawanan kami nang ikwento ko sa kanyang pagtangkilik sa akin ni Tyson sa bansa na iyon dahil sa kanyang pananakot. Putok na putok ang apelyido namin ng dahil sa Daddy. O siya, pumasok na tayo sa loob. Iuwi ko na din sa hotel ang mami mo.
Di siya maaaring mapuyat. Nung nakaraan ay nagpa-general check-up ang mami mo. Maayos naman ang lagay niya pero syempre, kailangan pa din siyang ingatan. Mas gusto kong maunang mawala kaysa iwan niya ako. Ani Daddy sa akin. Huli ko na din kasing napagtanto na pasado 10:00 na din pala ng gabi. Masyadong napahaba ang kwentuhan namin ng Daddy. Pero napuno na naman ako ng paghanga kay Daddy. Dahil gano'n na lang kung ingatan niya ang mami. At sana dumating din kami ni Janelle sa mga sandaling yan. Pagpasok nga namin sa loob ay iisa ang postura ni Mami at Janelle. Nakapamiwang sila at tila handang manakit dahil sa pag-aantay sa amin. Kala ko'y balak mo kong bulukin dito eh. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Mataray na ani Mami kay Daddy. Wala, syempre. Alam mo naman nakakwentuhan ko ang anak natin, hindi ba? Matagal-tagal ang huli naming pag-uusap. Naglalambing na ani Daddy tsaka umakbay kay Mami. Nawala ang pagiging tigasin niya. Kahit na isa siyang mafia leader, tumitiklop iyon pag boses na ni Mami ang nariyan. Napangiwi ako. Natakot tuloy ako't nang lingunin ko si Janelle. Tulad ng Mami nakataas din ang kilay nito habang nakatitig sa akin. Huwag mong sabihin na gagayahin mo din ng Mami. Nakangiwing tanong ko pa din kay Janelle habang kikibot-kibot ang kilay. At bakit hindi? Tandaan mo galit pa din ako. Mataray na Anya. Nako, tayo na mahal ko na makapagpahinga ka na. Ani Daddy kay Mami. Nagpaalam lang sila matapos ay lumabas na din. Ang mga bata, usisa ko para ibahin ang topic. Tulog na kasama ang Daddy. Ganun ba? Oo siya, matulog na din tayo. Saad ko tsaka ko siya inakbayan. Huwag ka na magalit sa akin please. Naglalambing na saad ko. Wala akong pakialam Rusty. Inalis niya ang braso ko na nakaakbay sa kanya. Malalakas ang tunog ng hakbang niya, senyales na nagdadabog siya. Usan ka na naman pupunta? Malambing na tanong ko tsaka ako hinawakan ng kanyang bewang. Mag-half bath. Kailangan naman na matulog ako ng maasim. Sama ko. Malambing na naman na saad ko pero naiinis niya na namang inalis ang kamay ko na nakahawak sa kanya. Nakangisi ako't matyagang nag-abang sa kanya paglabas ng banyo. Nakaroba siya at nagpupunas ng buhok ng lumabas. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nagtatampo pa din na Anya kaya naman hinawakan ko ang kamay niya at iginiya siya palapit sa akin. Paano ba kitang pahaamuhin? Naglalambing na saad ko habang nasa likuran niya. Nakaikot ang aking kamay sa bewang niya papunta sa tiyan niya. Naku Rusty, hindi ako natutuwa sa'yo. Anya pa kaya naman dahan-dahan kong hinawi ang roba na suot niya sa bandang balikat hanggang sa bumungad sa akin ang maputi niyang balat doon. Nakagat ko ang ilalim ng aking labi. Ilang taon na kaming kasal, ngunit naaakit pa din ako sa taglay niyang ganda at bango. Sa aking patibong ay mas nahulog pa yata ako. Dahan-dahan ako lumapit at tumalik doon. Mahal na mahal kita at ayoko mamroblema ka sa dalawa nating anak pagdating ng panahon. Gusto ko pag nagkaedad na tayo, sabay tayong nasa teres at nagkakape habang pinapanood nating naglalaro ang ating mga apo at proud dahil napalaki natin ng maayos ang mga anak natin mahal ko. Masuyong saad ko. Alin sa kanila? Sina Jaiko at Jericho ba o yung kambal na gagawin mo na naman ngayon? Nakataas ang kilay na Aniya kaya't napatawa ko. Nakatitig siya sa akin at sinamantala ko ang pagkakataon na iyon para maangkin ang kanyang labi. Tumayo siya ng igiya habang ang mga labi namin ay patuloy lang sa pag-angkin sa isa't isa. Naupo ako muli sa kama at iginiya siya. Handa ka na ba? Nangahamon na saad ko. Palagi ako nakahanda Rusty. Ang sagot niyang iyon ang nagpagana sa akin para ituloy ang lahat pero dahan-dahan para maipadama ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ang bawat haplos ng aking kamay ay ikinadadaing niya. Ang tagal mo, ilang araw kitang inaantay. Anya pa na ikinagulat ko. Pakiramdam ko'y nakumpirma ko ang dahilan na ikinatatampo niya. At hindi iyon dahil sa pag-alis ng kambal namin, kundi dito. Lalo akong ginanahan. Hindi ako humingi ng permiso para angkinin ang teritoryo ko. Pikit ang kanyang mata at halata na dinadama ang bawat paggalaw ko habang nakahawak ang magkabilaan niyang kamay sa aking braso. How is it? Nangiinis na saad ko habang nakangisi. Pula ang pisngi niya at hindi makapagsalita. Ngayon sigurado kong babae ng susunod mahal ko. Kinikilig ka habang nakatitig sa akin. Pang-alaska ko sa kanya pero lumabi lamang siya. Hindi ba pwedeng masarap lang?
Nahihiyang anya sa akin na naging dahilan para mas pag-igihin ko ang ginagawa ko. Namiss mo nga talaga ako sa tinagal-tagal. Ngayon ka lang nagsalita ng ganyan. Umiiling na saad ko. Nang mga sandaling yon, hiyang-hiya na siya sa akin. Kahit isang minuto lang kitang hindi makita. Aminado akong namimiss kita at wala na akong hahanapin pang iba. Kundi ikaw lang, Janelle. Hindi mo kailangan mahiya dahil pareho tayo ng nararamdaman. Saad ko sa kabila ng pagkahingal hanggang sa makita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Senyales na maaabot na niya ang dulo. Ibinigay ko ang lahat sa natitirang segundo bago ko din marating ang dulo. Habol ang aming paghinga, ngunit mas mukha pa siyang napagod kesa sa akin. Ayoko magbukang mahina, ngunit naibagsak ko ang aking katawan sa tabi niya. Pakiramdam ko, nawalan kaagad ako ng lakas. Tulad ng daddy ay isang tao lang talaga makakapagpatiklop sa amin. Yun ay ang mga tunay na bossing ng buhay namin. Ras? Dinig ko ang tawag sa akin ni Janelle sa malambing niyang tinig. Hindi naman ako nakaimik sa halip, kinuha ko lang ang kamay niya at isinali ko pa iyon sa kamay ko. Salamat, anya sa akin. Bakit? Salamat para saan? Tanong ko nang makabawi na ako ng lakas. Hindi siya nagbabago ng posisyon mula pa kanina. Nakahiga lang sa kama ang mga katawan namin nang walang kahit na anong takip. Salamat kasi kahit na panahon, milya at matinding pagsubok ang kinaharap mo. Hinanap mo pa din ako. Sa totoo lang, iniisip ko pa din yung hanggang ngayon. Iniisip ko na paano kaya kung ako ang malagay sa sitwasyon mo. Kaya din ba kitang hanapin? Kaya ko din bang magantay ng napakahabang panahon para lamang matagpuan ka? Kaya naman Ras, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang mawawala sa amin ng mga anak mo. Huwag kang mawawala lalo na sa akin dahil hindi ko alam kung paano kita hanapin. Ikaw ang lakas ko, Rusty. Hindi ako mawawala. Mawala man ako, ayaw ko pa rin na maghahanap sa iyo. Dahil ngayon naniniwala na ako na ikaw na ang buhay ko, Janelle. Wala akong ibang hahanapin kung hindi ang amoy mo. Wala akong ibang hahagkan kundi ang labi mo. At wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Ikaw at ikaw lang. Masuyong saad ko tsaka ako bumangon para hagkan ng noo niya. Pero napatigil ako nang makita ang luhaan niya mga mata. Bakit ka umiiyak? Masaya ako. Sobrang saya ko, Rusty, dahil ikaw ang natagpuan ko. Ngumiti ako at hinila siya para balutin ang aking mga braso. Mas maswerte ako dahil ikaw ang naging ina ng mga anak ko. Bulong ko sa tenga niya tsaka ako itinuloy ang halik sa noo niya. Ikamamatay ko, Janelle, kapag nawala ka. Kaya dito ka lang sa tabi ko. Dito ka lang hanggang sa pagtanda natin.